Good evening, magandang gabi sa ating mga tagapakinig at tagamasid nitong Senior City Kwentuhan. Sabado na naman, Saturday, from 7 to 8 p.m. We come to you through the sponsorship ng Education Network Philippines, particularly the Adult Learning and Education Program, senior sa panahon ng COVID, at Lapis Siso Channel. And of course, our co-hosts. Umalis lang saglit yung aking co-host. Mula pa ng 2020 ay ako po si Ed De La Torre at mamaya lalapit rito ang aking co-host na magpapakilala sa sarili. Si Tita Girlie. Maraming salamat, girlie. Very appropriate po kasi in case you don't know, today is March 2 and yesterday is March 1. And what is significant? It is National Women's Month. Internationally, normally March 8 ho ang celebration ng International Women's Day. But we celebrate a whole month of March. Although sabi nga nung iba, pwede the whole year. Pero special days special emphasis. And so we decided po that for this episode number 7 for this year, our topic will be on women, women's movement, women's agenda, and our focal activity was our coverage of yesterday's arang launch of the topic of our nandito sa ating poster, which I will post ngayon, Kilos Lila toward the Purple Agenda. Yan ho ang pag-uusapan natin ngayon. I'm sure there are other events happening not just yesterday, but today and the near future. Pero for now, let us focus po on this topic. And in a special way, ang aking co-host ngayon ay hindi lamang co-host. Co-host. Siya ay special guest. Sapagkat, sabi ko nga kay Girlie, I want you Two. before we play the video interviews with Kilos Lila and yung mga entrepreneurs sa Tiangge, I want you to provide a perspective on women's issues and women's movement, particularly in the Philippines and even in the world. Yes. Sapagkat hindi nyo natatanong, talagang si Girlie po ang aking acknowledged guru Yes. at teacher Yes. sa women's issues, being feminist. No? So, Okay. ay maraming salamat at napaunlakan tayo ni Girlie. Pero ipaliwanag muna natin yung picture. Yes. Kilos Lila, pag-uusapan natin yan. Nagkaroon ng signing, pumirma rin ho ako, one of the few male na pumirma in solidarity Ilan lang as PRRM kasi partner ng Sarilaya, Kilos Lila. Tapos dito nagsalita sa isang bahagi si Tess Molino, siya ho ang parang presidente yata ng Sarilaya na siya talagang nagtulak nito, but in partnership with the Commission on Human Rights. Ayan, nagpipirmahan sa baba. At doon naman sa kabila, may panel sila na maliban sa Sarilaya, nandun siyempre nagsasalita yung hindi ko alam po, executive director o whatever. Isa sa movers ng Sarilaya, si Met Jimenez. Ang katabi niya, kilala mo ba, Girlie, yun? Yung katabi niya? Na-imbita tayo pero hindi ko kasi... Oo, pero ang nasa gitna yata po ay kasama ng... Professor siya Baka kasama ng Philippine Commission on Women. At yung isa po naman ay Representative Arlene Brosas ng Gabriela. Sa party list. Gabriela. Mamaya may kwento rin si Girlie dyan. May kinalaman itong katabi ko riyan. Okay? Excuse me. Anyway, so let's go po sa susunod na
picture patungo sa susunod na topic. Ayan. After the event, pinapost ko yung natitira pa ron. So, kilos lila at pagkatapos sa baba po, the day before, yung announcement nga nila na Purple Action Day. Alam mo nyo, alam naman natin ang lila sa Tagalog, purple sa Ube. English. Ube ba? Mas maganda ang lila, parang Okay, bulaklak okay, okay. And maganda, sabi ko nga, natutuwa ako na parang ginamit na ng Sarilaya and tinanggap rin ng iba, Purple Day, Purple Action Day, parang purple agenda, purple governance, at iba pa. Pero siyempre, lila, mas maganda sa Tagalog. At ang isang tema nila, kaya meron tayo mamayang short interview sa isang entrepreneurial bata, ay ano yun, pamumuhunan sa kababaihan, kaunlaran ng bayan. Sapagkat dati nga ang problema, ang concept ng pag-women's issue puro yung ano yung problema, defense against violation of human rights, defense parang against violence against women and children. Pero paano yung positibong value ng women? Hindi lang siya mga victims or oppressed, margin kailangan tulungan, and that is true. Pero puhunan sila. Ibig sabihin, walang walang uunlad na lipunan, walang uunlad na tahanan, walang uunlad na organisasyon kung ang mga kababaihan ay hindi aktibong lumalahok at ang habol ng nila ay mga kasama ng pamunuan. Kaya puhunan ang pag-invest, pagtulong sa karapatan at kakayahan ng kababaihan. So yun ho ang pasakalye, introduction ng ating evening talakayan, Senior City Conversations. And so let me introduce our special guest. Very special, including very special po ang magandang napili kong slide. Tinan mo naman yan! Kahapon po, Batang-bata sabi pa ko, ako dyan. girlie, picturean kita. Nung napicturean ko, sabi niya, pwede na. Pagkatapos, na-pick up ko po sa Facebook, pinost ng kanyang sister-in-law, Mhm. si Lynette, na sila nung panahon ng Nagmamarcha. EDSA, sumugod sila sa EDSA at nagmarcha sila. At kitang-kita mo naman sa harap, beauty, si Girlie Villariba. Tama na. Baka Okay. sabihin, sobra-sobra na ang iyong promotion. Anyway, kaya Anyway, po for the next 15, maybe 20 minutes, 6, siya po ang ating 36. kakwentuhan. Kasi po, kami ni Girlie pareho namang very senior citizen. Ako ho ay 80 anyos, At siya ako ay 73. 73. Hindi niya tinatago ang kanyang edad sapagkat hindi naman mukhang 73. Pag binaligtad mo yung 73, yung retratong yan was 36 pa lang ako noon. Wow! So imagine, ang bata pa namin, at yung mga kapatid ko, si Carmina, si Ceres, at saka nasa pa yung iba pang mga kapatid ko, mga ano pa lang sila noon, high school pa lang, nung 86. At nung panahon na yon, hindi pa nun tanggap yung word na feminist, no? Pag sinabing, ano ka, aktivista ka ba o ano ka ba? Siyempre, ang sagot namin, feminist. So sabi nila, ano feminist? Hindi ba feminine ang mga babae? So, mali yung kanilang interpretation na pag feminine ka, kailangan ikaw ay mayumi, ano ang tawag doon, marikit, ganyan. At tahimik, hindi ka dapat lumalaban o hindi ka dapat nagpapakita ng protesta sa anumang nangyayaring karumal-dumal sa paglapastangan sa mga babae. Nagugulat sila pag ganun na mga namin salita. So, gusto ko munang mag-butt in as your interviewer. Yes. Okay.
Kasi kami ni Girlie bilang mga senior, siyempre nagbabasa kami ng iba't ibang literature at ang isang pareho naming nagustuhan Mhm. ay yung isang author, Amerikano na ni-review lahat ang mga researches tungkol sa senior citizen. Ang isang conclusion niya, which Mm. is the basis for asking Mm. Girlie to be the interviewee, Mhm. ay sabi niya, what senior citizenship gives you Is is perspective. perspective. Kasi mas mahabang panahon kang nabuhay sa mundong ito. In this particular case, mas mahaba na ho ang panahong siya ay na-involved sa mga issue at pagkilos ng kababaihan. And so on this day, bagamat ang ibang interview natin ay younger Iba-iba. than her at yung iba ay very much younger than her, gusto nating magbigay siya ng perspective. At ang unang perspective na gusto namin Ay. tanong kay Girlie, Oh. kailan Oh. namulat, Mm. nagsimula, umusbong yung sense mo ng hindi lang ako tao, ako Kundi ay babae. At anong ibig sabihin niyan? Lalo na post-EDSA. Kasi panahon ng EDSA, ang issue ay demokrasya, kalayaan. Pero sa loob nun, paano yung pareho lang ba? Babae at lalaki? O merong issue pa ang babae? Kinikilala ba ang kanyang kakayahan? Particular na mga problema? But more important, yung mga kababaihan mismo. Paano sila namulat at ano expression ng kanyang pagkilala sa sarili bilang babae. Ano ang kanyang karapatan, ano ang kanyang responsibilidad, ano ang kanyang ambag. Sorry ho, ang panghabang bigat. pasakali eh. Ang Hindi bigat. kailangan ng mahabang talambuhay ni Girlie, pero in your own words, especially to hindi lamang senior na nakikinig sa atin, kundi may mga kabataang nakikinig rin sa atin, ikwento mo, paano yung pagmumulat ng sarili mo bilang babae? Ano ang naging hadlang? Ano ang nakatulong? At ano ang mga prosesong dinaanan mo? Parang Take it away, girlie. Parang Netflix po yan eh, maraming episodes. So ang mahalaga doon, kung babalikan ko, parang nagtatanong nga ako, in the 70s ba na meron na akong nararamdaman na bakit ganito ang pagtrato sa amin bilang mga aktivista? At lagi na lamang may debate sa hanay ng mga marurunong na mga leader at ang tawag nga doon ay mga kadre, no? Pagka suspend ng writ of habeas corpus noong 71, parang iba na ang pakiramdam namin bilang mga aktivistang kumikilos. Pero ito, hindi pa siya, napaka ano pa nun, ang tawag doon, maaring subliminal pa. Yung hindi pa siya maliwanag, ano nga ba itong nararamdaman ko. So nagbabasa ako no ng mga ano magazine. Sabi ko, ba't kaya wala pang nagsasalita o nagsusulat tungkol sa kababaihan? Siyempre, yung ating mga bayani, no, sina Gabriela Sila, sina Teodora Alonso, yung sa mga katipunan, hindi pa rin ganun kaya malinaw ang pagiging puno o pinuno ng mga kababaihan sa panahon ng katipunan. Pero nung bumagsak na yung martial law, iba na yung iba na yung labanan nun kasi hindi na lang red tagging kundi red salvage. Isa-salvage ka na. Hindi ka na basta ko itatag kundi hahanapin ka tas papatayin ka. So kung second episode na yung pupuntahan natin, yun nung 70s, pag lumukso ka na sa 80s, nung panahon ng 80s, napansin ko may mga babasahin na ang pangalan ay ISIS International. Hindi po ito yung Islamic State. Ito po ay babasahin na sinusulat ng iba't ibang mga kababaihan na nanggagaling sa mga bansa na may diktadorya. Pero yung ISIS ay pangalan ng
Goddess of Wisdom. Ano po yon? Egyptian po, na pinakilala nila na merong mga goddess ng fertility and knowledge and wisdom. At si Isis po ay isa doon. So sabi ko, ang ganda naman ng mga babasahin na ito. At sa kabutihang palad, nakarating po ako dun sa headquarters nila sa Roma. At nakilala ko nga po yung nagtayo ng ISIS International, sina Marilee Carl noong 1980. At doon ko po nakilala iba't iba pong mga feminista na nagagaling sa Chile, sa China, sa Hong Kong, sa Geneva, sa Africa. At ang yaman po ng kanilang mga pag-uusap at pagdidebate. Pero ang una po nilang itinuro sa amin ay kailangan naming ipahayag ang aming kwento. Ang kwentong may saysay, ang kwentong may kwenta. So, yun, nagkaroon ho sila ng ng pagsasanay na paano namin ipapamahagi. Noon po, hindi ko pa nga alam ano ho yung digital communication. Pero dahil ho may computer na sila, nagsisimula na ho silang magsulat at gumagamit ng email. Sa akin po, noong 1980, parang ang bago po niya. Sabi ko, wow, meron na pala silang maliliit na computer. Samantarang sa UP, kami no, yung malalaking hardware, tsaka punch card pa ang ginagamit namin. Pero ito, nakakapagsulat sila at nako-communicate nila itong mga kwento ng iba't ibang kababaihan sa iba't ibang bansa. So, namangha po ako. Sabi ko, sige, kailangan akong matutuhan ko po yan. At naging bahagi nga kami nung ino-organize na nga yung tinatawag na mga summit ng UN, no? So sa Nairobi noong 1985, isa po yun sa mga na-organize namin. So third episode po ng Netflix, nung nagkaroon na ng 86, nung tinatawag nga natin People Power sa EDSA, ang dami ko pong nakita ng mga kababaihan na umaharap sa sa tangke, nagpapakain ng mga sundalo, nagpapakain ng mga tao at hindi umaalis sa pwesto nila sa EDSA. So sabi ko, ano ba ito? Is this just a rebellion or a protest or resistance? Is this just a democratic struggle? Pero yun nga, ang hindi ko agad nakita doon, yung nagwawagayway na nga ng advokasya sa pagpapalaya ng mga kababaihan. After 86 pa ho, kasi nung panahon ho ng Jaja, yung 83, meron tinatawag na Justice for Aquino and Justice for All. Doon po, nagbuo na po kami ng sabi namin, sama ka na, yung sabi, at saka yung Center for Women's Resources. Kasi naisip nga namin, nung namulat na ako ng 1980, bakit walang mga institusyon na nagtatanggol sa kababaihan? So tinayo ho namin yung Center for Women's Resources na isa po yan sa nanganak ng Gabriela, no? Yung mula dun sa iba't ibang kababaihan dun sa movement ng Justice for Aquino and Justice for All, doon nakita namin talagang sumulpot na yung iba't ibang mga formation ng mga kababaihan sa katulad ng amihan, ng magsasaka, sa mga trade union, sa iba't ibang larangan ng ating mga mamamayan. Pero hindi pa ho nun talaga may kalayaan, may Pilipina, hindi pa ho ganun talaga ka-defined how strong the women's movement is. Pero yun nga, nung pagdating na sa pagkatapos na nung mga kudeta, nung panahon ni Cory, sumunod na si Ramos, So mas maluwag na noon yung democratic space. At doon, nagsimula na yung iba't ibang larangan ng pagbubuo na ng women's studies sa mga kolehiyo, pagbubuo na ng mga tinatawag nga na Women's Formation and Coalition. So napakahaba po ng dinaanan ng mga kababaihan para maitulak
Yung ngayon na po na mga batas na, no? Kaya may mga anti-violence against women law, meron ng Magna Carta of Women. Parang tatlong halos dekada no? 70s, 80s, 90s. Pero ngayon pong by 2000, yun nga, nagkaroon na ng mga party list. Pero sa ngayon ho, iisa lang talaga ang masasabi natin na party list ng kababaihan, yung Gabriela. Pero iniisip ko nga, hindi lang po kasi party list ang kailangan natin, 'di ba? Sa perspektiba nung sinusuri ko yung iba't ibang bansa kung saan lumakas ang mga kababaihan, bihira po yung talagang masasabi natin na mahuhusay na formation ng kababaihan. Pero natuto po ako halimbawa sa sa Iceland, kaya pala nilang magpawelga ng buong bansa. Go. Oo, no, nung hindi ko lang ma-specify yung year. Pero siyempre maliit pong bansa yung Iceland, no? Pero ganun ho kahusay na isip ng mga kababaihan, pwede nating iwelga lahat ng kababaihan, walang gagawin, hindi magsisilbi, hindi magluluto, hindi magtatrabaho. At tingnan natin kung ano mangyayari sa buong bansa. So, nayanig din po yung yung bansang yon. Pero yun nga, ang kailangan po nating maintindihan, hindi dahil nga nagkakaroon na ng karapatan at kakayahang mamuno ang mga kababaihan, pwede rin pong magkaroon ng backsliding. Kasi yun nga po yung kahapon na naming naririnig na dati sa bansa natin, dapat bawat bayan, LGU, bawat lungsod, bawat probinsya, dapat may women's desk na lahat ng issue, lalo na yung gender-based violence, ay nalulutas at naaayos ng sa demokratikong pamamaraan. Pero ang report nila sa mga napuntahan nilang mga bayan, wala pa pong ganun. Kaya yung sinasabi nga nila, akala ba natin dahil may batas na dapat ang mga kababaihan ay hindi nagiging biktima ng karahasan, wala na dapat sa ganitong panahon. Pero yung nga sinasabi nila, umiigting yung kahirapan ngayon ng kababaihan. At marami sa mga kababaihan, walang makuwang kalutasan. Kahit ho sa ibang bansa na pumunta kami sa bansang Hapon, no? Meron pong mga tinatawag na Filipino Women's Council na yun po, tumutulong din sila sa rescue ng mga babae natin na yun po, nilalapastangan o binubugbog, no? So, gender-based violence. Pero yung Japan po, meron po silang services, yung NARA, no? Kasi yung division nila prefecture. So, lumapit po yung Filipino Women's Council dun sa yung desk nila at sinabi nga yung kailangan ng sanctuary ng itong mga Pilipina na married to Japanese at kailangan na silang i-rescue. Yun po natutugunan mismo nung Japanese district agency. Pero dito po sa atin, ang report po ng ilan na nagsalita kahapon, kulang na kulang po yung shelter. Pwede mo kasi pong i-rescue yung asawang na binubugbog, pero saan mo po siya dadalahin? Lalo na kung marami po siyang anak. So, yun po yung isang issue na ni-raise nila na kulang po yung shelter o yung sa amin sanctuary. So, marami pa pong issues ang hinarap kasi yun nga, nung panahon na nagsisimula yung feminista, talagang hindi pa klaro sa marami. Ano ba yan? Parang nakakatulong ba talaga na i-discuss natin yung mga ganyang issue, no? Kasi naalala ko may isang forum na nagsalita ako.
Tapos nagalit yung ano, nagalit yung mga kababaihan do'n. Kasi hinirap ko sa kanila yung issue ng incest. No, talagang sabi nila, tayo ay mga Katoliko. Tayo ang the only Catholic nation in the world, in Asia. Asia. Tapos sasabihin mo yan na our men are capable of sexually exploiting their children, ganyan. So sabi ko, may pruweba naman po kami. In-interview po namin yung mga bata, ganyan mismo. Pero wala pong hukuman na pwedeng pagharapan ng ganyan. Kasi wala pa nga po yung batas no ng gender-based violence. So parang pagbabalik-aral, habang lumalaki yung pangangailangan ng ating bansa ng good governance, ano pa rin po, nahuhuli pa rin po yung pagsagot sa o pagpapa-implement mismo ng mga batas na nagtatanggol at nagpo-protect sa kababaihan. Yan. Sige. Ang haba, no? Ay, hindi pa mahaba yun, kulang pa. Ang gagawin po natin ngayon, parang ibinahagi ni Girlie, no? Mm. Mahabang kasaysayan ng Mm. pakikibaka, mga issues, pagkilos din, pero kulang pa ang Mm. institusyon, ang batas, Mm. pagkilos ng gobyerno. Tapos kahit yung nakuha na ay na umaatras pa. At Mm. yun ho ang dahilan Kung kung bakit bakit mahalaga naglunsad uli, ang no, kilusang. ng bagong ang tawag nga ay Kilos Lila. Ngayon, in-interview natin ang tawag ko sila dalawang pasimuno, si Met at saka si Jessica. Jessica. Pero medyo 10 minutes ho yung interview, pero i-interrupt natin from time to time Yeah. para si Girlie magdadagdag naman ang kanyang komentaryo at parang perspektiba riyan. So, pakinig muna ho tayo sa interview kay Jessica at At kay Met, Met Jimenez. si Miriam. Kilos Lila. Ano ba ang Kilos Lila talaga? Kayong dalawang may pakulo nito. Ang Kilos Lila ay unang attempt ng Sarinaya para sa coalition building. Okay. Subalit ito ay may focus sa women's leadership and political participation. And governance. Of course, unang-una dyan, hinahanap natin ang women's vote. Kaya pumasok tayo sa bilang programa ng gobyerno. Pero nasaan nga ang women's vote? So, yun. At ang women's vote, sinabi natin, para lumabas siya, mainam siguro na buuin natin ang isang women's or tinatawag na natin purple agenda. At sa purple agenda, ito ang magkukumbinsi na dapat natin itong magkaroon tayo ng boto ng kulay nila. No? Maganda. Actually, gusto ko ang pangalang Kilos Lila. Ano? Parang tuloy-tuloy na ito. Ha? Sa Ha? boto, Kauna. Ay, ito talaga ang natin. Yun ang plano natin. Paano natin to i-sustain? Because we're not starting from scratch, you know. May mga tayong pinagdaanan ng pakikibaka sa iba't ibang issue at larangan ng mga kababaihan. At nakita na rin natin kung paano, kung hindi mga kababaihan mismo ang magsusulong ng kanilang mga agenda, masaside, na naman, side rock, may backsliding ka na nga. So now, ang sinasabi natin, women are taking charge. We're claiming a purple agenda for purple governance. So sa English, ang keyword is purple agenda, Purple movement. purple movement, purple governance. No? Pero sa Tagalog, Kilos Lila. No? So, may particular initial focus, initiatives in the run-up, for example, sa 2025 elections. No, we are really seriously looking at kailangan may mga tumakbong mga kababayan sa mga lokal na mga sa mga munisipyo, no? Probinsya, hanggang national. Of course, ang national, medyo mahirap na labanan yan, arena, no? But, you know, the women
defenders are in the front line eh. Asan ang front line mo? Nasa komunidad. Nasa LGUs. So, siguro enough na yung paghihintay ng babae na sila ay parang doll out na naghihintay na i-address ang problema nila. So, women should really take charge. So, the upcoming election, one serious matter that we So ang siguro kasi nga ang dilemma, alam naman natin, vulnerability ng voters or limitasyon ko minsan ng candidates and campaigners resources, no? Dati, hopefully, bibigyan ng NGO, bibigyan ng funder, pero ngayon, nakita namin dun sa yung sa fair, no? Parang kailangan mag-develop talaga ng enterprises ang women, ano, to generate not just sa sariling income, but to have some surplus na gagastos sa kampanya, no? it's a chicken and egg question eh, alam mo yun. How do you, di ba, career? How do you economically empower women to be able to be in the political, Yeah. di ba, struggle? Or do you want women to be in the political struggle to claim their economic empowerment? So it has to be done simultaneously. Yun lang. Kasi yung enterprise, initially, private resources siya, konting tulong ng NGO. Pero yung public resources na magamit ng women's or women's Gender development sa mga kababaihan niya. No doubt. So yan ang kailangan nating i-claim and reclaim. Doon lang marami ka ng matutulong i-address ang it may be some small issues for others, pero hindi. The violence against women in all its forms are big issues. Pinigil ko muna ho sapagkat gusto kong balikan natin yung mga ilang usapin, no? Kasi sabi nga ni Girlie po, maraming naging pagkilos, no? Pero may mga achievement, may batas, tapos may mga institusyon like Women's Desk, may mga organisasyon. Pero ang gustong ipahatid sa atin, ipaabot ng Kilos Lila, bakit bagong initiative uli? Dahil lumalabas na talagang, well, tulad sa anumang pagbabago, may papel ang ordinary citizen, people's organization, NGO, even enterprises. Pero ang laki ng papel ng gobyerno eh. Yes. At ang problema, mahirap na yung ang tingin mo lang ay ang gobyerno ay mag-asikaso sa kababaihan pero sila lahat ay lalaki. So ang ideya nila yung kababaihan mismo maging kasama sa gobyerno sa Kasi lokal at national. yung ano kasi, yung karapatan, yung women's rights, hindi pwede yung matikman o maibigay. Ipinaglalaban yan. Pero para paglaban mo, kailangan may kapangyarihan ka. Saan manggagaling yung kapangyarihan na yan? Para gumawa ng batas. Kasi hindi pwedeng araw-araw lang nagrarally. Kailangan mo ng isang batas na mo sa pamahalaan. Kasi yung question ng power hindi yan pwedeng basta lang namulat ka. Kailangan mong maintindihan. Ano ba ang kakayahan ng isang pamahalaan na pinapahalagahan ang kakayahan ng mga kababaihan? Kasi hindi lang yan question na may karapatan ng mga kababaihan na umunlad. Yan ay question, bakit merong kapangyarihan ang patriarchy? Kasi diyan pumapasok nga yung debate noon eh. Saan ba nanggagaling yung kapangyarihan yan? So pag tinuhog mo ang kasaysayan ng ating sangkatauhan, may tinatawag tayong term na patriarchy na mula sa ama o sa head ng pamilya na karaniwan ay lalaki, diyan mamamayani ang lahat ng batas. Hindi lang sa kabahayan o sa pamilya hanggang sa pamahalaan. So,
ano na yan, centuries na yan. Kaya nga natin, tinuhog noong 1937 yung women's vote. Yung usapin ng women's vote ay napakatagal na. At nakita yan ng mga suffragettes yung nag-advocate na women's right to vote. Kaya sabi Dati nga, kasi walang right to vote ang babae, ano? wala, Lalaki wala. lang ang may boto. Pag tinignan mo yung lahat ng bansa, ang Pilipinas nga isa sa unang na ipagwagi yan eh. Pero hanggang ngayon nga, ano ang saysay ng karamihan ng ating boto kung ang laging nahahalal ay walang pagtatanggol o sinasabi natin na may malalim na pagpapahalaga sa kababaihan at maging yung naging presidente natin, medyo may kakulangan nga ang kanyang Kahit sila gagawin. ay Kasi babae. dalawa yung naging presidente natin, no? Hmm. Si Corazon Aquino at si Gloria Macapagal. Pero hindi niya naipagwagi ang lahat ng kailangan ng ating mga mamamayang babae dahil hindi pa nga ganun klaro sa kanila na yung kapangyarihan ng pamahalaan ay pwede nang maging ang tawag doon, tool o Kasangkapan. kasangkapan para mapalaya ang habol kasi ng kababaihan ay hindi lang karapatan. Napakalaki ng aming kakayahan, yung tinatawag naming potential na nasasagkaan ng pagkilala at hindi pagkilala. No? Kasi kahit kilala mo, syempre, sabihin mo, hanggang dyan ka na lang, hindi ka pwedeng tumaas pa bilang leader ng bansa. Kaya yun nga yung isa nating pinaghuhusayan na sa level ng barangay, paramihin natin ang mga kapitana sa barangay. Kasi yan ang pinakang building block ng ating governance. At yun nga yung tinatawag ng kilos lila na ito sa darating na mga halalan, anuhin natin ang mga kababaihan na maging aktibo sa pagkakandidato kahit na alam natin yung pera ay bumabaha. Ganyan. Parang hindi lang sila magiging botante at Oo. kampanyador, Kundi, kundi kakayaning pwede rin maging kandidato at sana naman ay manalo. At kung manalo, ay marunong gamitin oo. ang pwesto Katulad para ng si Vice Mayor Arcilla ng Virac. Ang oh, husay niya, doktor siya ng medicine at tumakbo nga siya na Vice Mayor. At nakita namin dahil siya yung namumuno sa sanggunian, maraming proyekto ang mga kababaihan ay kasangga niya at mga aktibo, no? Kaya nakita nga namin sa kanya ang sipag niya kasi ang daming barangay doon, no? 43. Sabi niya lahat yung binaybay niya. Nagmotorsiklo siya para maakyat niya lahat ng mga barangay sa mga bulubundukin. Pero sabi niya, kahit na kilala ako ng mga ito, kahit na ang tansya nila ay kaya ko pa, pero dahil nga sa halalan, sobrang daming pera na ngayon na ibubuhos mo, mukhang hindi ko na kaya, sabi niya. Baka bumaba ako at na lang, kampanya para sa iba. Di ba? Sabi ko, sige. nakakalungkot naman. Ang galing-galing na nga niya. No? Nakarating na nga siya dun sa ganong yugto ng pamumuno. Pero siya mismo, nakikita niya gano'ng kahirap para sa kanya na manalo ulit. So yun ho ang parang ang tawag nga natin ay sobering. Yung bang hindi naman Yes. super high na high. Mm. Kasi porsigido pero hindi minamaliit ang mga balakid at problema. Tuloy po natin yung interview. Titingnan ko lang kung ang resumption ay tama. Kung naulit to ay paumanhin. Women's org or women's Gender development Yun. sa mga kababaihan niya. ito sabi Congressman, yung idea ng local governance, na Yeah. mukhang malaki ang chance na may mga women leader candidates, no? For mayor and councilor. Pas yung karanasan sa, sabi niyo, ng People's Council sa Calapan, ganon?
Alam mo, overwhelming yun. Kung nakita ko dumating yung council, hindi lang official lang dumating, yung mga key officers ng mga organizations. So, ulmo ba? Sabi ko ganun. Sabi niya, wala na, ay karang ang nakakarinig yung mga ganito. Kasi hindi siya talaga ina-agenda na pinatawag mo yung People's Council para pag-usapan natin ang agenda ng kababaihan at saka ng bata. Pero kasi normally ang agenda starts with yung mga human rights related against violence and all. Pero sa ngayon, beyond that, are there other issues emerging na I think Common ngayon na sa emerging issues ay paano tinitignan yung solutions. Una, tutok na yung climate justice, gender justice issue. Tapos meron pa rin tayong mga tax justice. Okay. Tapos meron tayong tinatawag ang mga focus economy na mga transition. So halimbawa, kahit yung organic farming, nahanapan ng transition phase niya na dapat sinasubsidize ng gobyerno. Nakuha tayo ng sasakala sa rural area. Sa women, gustong-gusto nila yun eh. O gusto namin ito, pero bababa ang aming yield, mga harvest, saan kami kukuha? Ang bilis naman magpautang ng mga fertilizer, at saka, diba? So, tingin ko meron pa rin tayong dating mga problema. Ngayon mas komplikado because it's compounded by, for example, issue ng climate change. Diba? It's compounded because seemingly medyo nag-screen yung issues ng violence against women. Diba? Halimbawa, cybercrime. Di naman sila actually nandun. But it's happening. Diba? So, mga ganyang klase. And that's why one of our tasks also is to really have a deeper analysis and understanding, sharpening, our analysis and mga strategies na appropriate. evolving siya. Evolving. Oo. Dahil parang It's just our second year, no? Wala pa. Wala pa. Second year pa lang. Noong May, March lang last year. Di pa ba yung inisip ko lang na sa ngayon talagang vloggers and ang dominant. Baka magandang isang proyekto ng Kilos Lila kahit hindi agad malaki, maging consistent na may ilang tinig ng that be only one eh. We have what we will call purple stories, purple voices. Okay. So, yan yun. Actually, yung boses ng kababaihan at ng mga bata. Kung nakita mo yung syempre, hindi pwede marinig. Yeah. Pero, ang daming pwedeng gawin doon. At meron doon, lumaki na yung mga bata doon. Lumaki na. Doon na sila pinanganak sa shelter house. Tapos lumaki na. Meron nga doon, kaka-college na sila. Nagpapa-college yung shelter. No? So, tingin natin, yung mga gano'n, di natin ma-address. Pero particular, iniisip ko, alam naman natin tayong lahat sa ating henerasyon, no? In addition to us, parang how do we develop or project fresh new voices, leader voices yan ng doesn't have to be young as young, pero parang kasi nga totoo, socio-political movement na talagang daladala ang gender agenda. I think may room for that talaga ngayon. May space for that, ha? Sabi nga, we call it here. No more glossing, ang tawag sa gano'n? Glossing over. Oo, enough na. And tingin namin, at least kami, we're in our senior years, we have to be at least leading that way again, some more to the younger generation. 5 years ago, sinabihan ako ni Ate Grilling, mentoring na tayo. Mentoring. Yun ang Exactly. Mentoring na. Ang isa nga naming realization, yung peak movement, hindi natin natanggap. Ang dami-dami nilang mga precisely, but when we were talking to some of the naghahanap sila, tapos they're coming from all kinds of classes. Hindi naman talaga
nasa street level lang sila. Ano naman, ready sila. Pero hindi na natin na tuunan ng pansin kasi we were so shocked at the way the whole election. Oo, hindi ba? Si ano nga si Congress po sa Senate. Sabi niya, alam mo, problema ng mga women's na nandiyan dyan sa Congress. Wala nang iba. Kaya lahat naman were spouses and the daughters of the Pero in terms of sa akin lang, in terms simply of brand, I'm glad na pinroject na may kilos lila. Mamaya pagkatapos yun, oops, sorry na naputo lang konti po, tuloy. Kilos lila! Ano ba Sorry po. kilos lila? Sorry po ha. Pero ba't nagka-college? Sila nagpapa-college yung children. Naulit po, sorry, tutuloy natin. Again, some more to the younger generation. 5 years ago, sinabihan ako na talking with some of the social at the way the whole election. Oo, hindi ba? si ano nga si Congress po sa Senate. Sabi niya, alam mo, problema ng mga women's na nandiyan dyan sa Congress. Wala nang iba. Kaya lahat naman were spouses and the daughters of the Pero in terms of sa akin lang, in terms simply of brand, I'm glad na pinroject na may kilos lila. Yun naman ang punto ko, girlie, okay lang ba? Na Okay. at least yung lila, Budget. kilos lila, magandang parang bagong mensahe. At ang punto nila, hindi lang kilos lila, kundi may agenda, hindi lang yung may agenda, may boses at boto, may kandidato, may plataforma, at kung pwedeng may pwestong hawak, ay magsasagawa ng programa. So medyo, nandun naman din dati yun, girl, yung political agenda. Pero dati kasama sa revolusyon eh. At kasama sa pagbagsak ng diktadura. Hindi pa yung kasama sa democratic electoral process. I think yun ang medyo bago. Kailangan mo talaga kayo ng ganyang kilusan ng kababaihan. It's a long story na nung gusto na nating lumahok sa mga halala nung mid-70s, medyo iba pa rin ang tingin ng ibang mga leader natin na ang gusto ay democratic and nationalist agenda. So talagang sinasabi nila, yung women's agenda yan, arithmetic lang yan, pagdagdag lang sa movement building. Kaya marami na rin tayo namang narating at marami rin naman tayong gains. Kaya lang, kailangan natin pangalagaan itong bagong henerasyon kasi wala sila nung pinanganak ang kilusang demokratiko at wala rin silang karanasan nung binagsak ang martial law. Kaya talagang yung mga yan, kung sa medyo inosente, pero pure. No? Ibig sabihin, pag nakuha natin sila sa kilos lila, maraming mga tinig ang susulpot na maiintindihan nila. In fact, may kwentong maikli yung isang kaibigan naming feminista, si Luz Martinez. Sabi niya, nag-hold sila ng activist school para sa mga feminist. Tapos yung mga sumali, mga Gen Z, at ang sabi nila, nagpapasalamat po kami na andito kami. Kasi ang laki rin po naman ang ambag ninyo. Kaya ang tingin daw ng mga Gen Z, lahat ng kumilos before year 2000, yun nga, kasama nung 1900, yung mga suffragettes at saka ni na Teodora Alonso at saka ni na Gabriela Sila. Parang sa episode, nakasama kami doon sa pinahang na lumang tugtugin ng tinig ng kababaihan. Pero iba na rin yung kanilang hinahanap. Parang sa kanila, historical footnote, ganyan. Pero sabi ko kay Luz, baka naman hindi. Baka naman interpretation mo. Dahil mga senior na tayo, ang tingin nga nila, bahagi tayo nung ganong kasaysayan. Pero kailangan pakita natin, relevant pa rin ang mga sinasabi natin para sa kanilang future.
Yeah. Okay. Ngayon, maliban po sa kay Met at kay Jessica, may isa pa kaming na-interview na hindi naman sa politika kundi tungkol sa hanap buhay, ano? Eto naman, no? At as usual, si Girlie naman ang nag-interview at sinushoot ko lang. Pakinggan po natin, maikli lang po ito. Sewing po. Kasi kaibigan po namin si Amihan Abueva ang nagsimula niyan, no? Ah, pero yung isang batang mananakit ang in-interview pagkatapos. Pero ipakita lang, may tiyangge sa labas habang yung forum ay nangyari sa loob. At kinunan po namin ni Girlie ng maikling video. Ito, lalong-lalo na si Angie. Yan, ibang klase. Batang-bata. Hindi mo masasabi lang ng political activist, pero may gustong gawin. Meron po, Maikli, mahina lang ang boss. Sorry po. tiyanggi ba? Tawag dito, affair na mga kababaihan. At nais po namin ipakilala na marami pong mga produkto na ang ginagawa ng mga iba't ibang grupo. Tapos, ito po ang isang marikit na entrepreneur. Ito naman po ninyo ang kanyang creativity sa kanyang mga retaso de passion. Kung sa atin ay walang sawa niya pinagpakita paano magagawa yung mga retaso na maging wrap around. Kaya, mas pansin agad, no? Nakita mo, ang cute naman ang iyong palda. Pero magpakilala ka po. Hi, ako po si Ivy. Si Ivy. From Sewing. Sewing. Sewing po. Nagtatahi ng pag-asa. Diba? So, ako sa Sewing po, during pandemic, saka yung gusto-gustuhan, na-start ko kami gumawa ng mga mask para po mabigay sa mga hindi kaya po ng mga mask. Tapos po, nung after po nun, tuloy-tuloy po yung pag-produce namin ng iba't ibang product. Hindi po siya Mamaya, papakita natin. nagkaroon na po kami ng mas madaming gamit. So, dati, yung content namin mas mataas kami ngayon na nirasin ng gamit. May mga pillow case na rin po. Tapos, nadadagdagan na rin po yung mga sheeting, copy po namin. Tapos, may mga baby books, organza, yung kaya po na sa po na kahit may clip po, para po ma-improve po. Sa halip, ano yung puro shaking? Ito po, yung Puro shaky. Japanese, pero natawag ko natin tapos pambalo ko sila ng pwede. Paano yung pwede sa water washer? Tapos, ito naman bago Yeah. namin yung problema, mas maganda ngayon. Ito yung bago namin. Pero ito po, ano po siya, simple na siya, hindi siya gawa sa kamay. Simple yung gawa niya Ano factor? Yeah. Kasi, lalo na po, kung sinin mo siya, hindi mo siya paliwanag natin bakit hindi katulog po. Kasi nga, napaka-mahal. Hindi rin ma-afford lagi ng kapabaihan na bumili. Pero inspired, no? Ng mga katutubo natin ang ganitong design. Ito yung totoo. from Ilocano. Abel. Yan pa. Abel talaga siya. Oo. Kamay ko talaga. Oo. At yung kulay ay natural dye. Kaya, sasabihin ba natin kung magkano? Magkano siya? Sa totoo lang po,
Hindi ko nababanggitin yung ibang mga player na nagiging sikat ngayon sa mga kababaihan. Yung ganito po, pag pumunta po kayo dun sa mga exclusive na mga tindahan, 10,000 na po ang ganito. Kasi ho, gawa po ito sa kamay. At hindi po ordinary ang pattern. Ang hirap yung gawin po kaya ng akin. At kung gusto po ninyo, makukontak ko na kayo sa Zooming po. No? Bigyan natin po, i-text natin doon sa broadcast, how to contact. Pero ito po, inspired di Amihan Abueva. Siya Okay, yan. Ngayon, balik na ulit sa politika. Yes. Ang susunod hong dalawang slides ay collage na ginawa naman ng Galing Pook para sa araw at buwan ng kababaihan. Hindi ho namin ikukwento lahat ng mga tao dyan, pero naglalarawan lang po ito na maraming mga Mayor. leader ng kababaihan, Mayor. whether mayor, vice mayor, Mayor. konsehal, barangay, at pati mga Government. profesor at iba Oo. pa. Ang punto lang ng kilos nila, hindi na sapat na ikaw ay beneficiary o tinutulungan ng iba. Tagatanggap ng Kundi ayuda. ikaw Hindi na mismo pwede yan. ay magli-leader, hindi lamang sa sarili, kundi sa iba. Sa bayan. At kaya itong maganda hong hindi na iisahin, pero siyempre maliban sa kay Vice Mayor President Lagman, at saka hindi. kay Arcilia. ito Arlene, itong naka-pig dyan ay si Crisel Lagman na mayor naman ng Tabaco, Albay. Ang susunod hong iba naman na kilala rin namin, ayan naman, naku, Akala hindi ko ko na pa alam kilala lahat eh. Marami hong, kasi Sa normally meron rin tayong stereotype na hindi Oo. lang stereotype sa babae, lalo na sa Muslim na babae na akala masyadong subservient, Hindi, quiet, pero ngayon maraming leader na Muslim. Ganyan. na talagang Oo. ano ho. Naalala ko nga si Arisa yung sa Yung batang naging pinicture natin sa previous member siya na extremely sa ginok na tawag sa extremist, so ginagawa extremely at siya Kristiyano at Islam, kasi sino ba ang Muslim, yung tatay niya, at saka ang nanay niya ang Katolika. ito ho'y pinakita lang namin na sabi ko nga earlier at babalik ko kay Di ba Girl. sa website ng Galing po Oo. yan. Kaya pwede natin i-advertise. Pag pumunta po kayo sa website ng Galing Pook, at yung marami po silang mga vignettes sa tungkol sa kababaihan. At ngayon ho, umiikot ngayon sila. Nasa Iloilo na sila sa mga SM Mall, at may mga exhibit sila para ipakita sa Women's Month na marami naman pong kababaihan ang nasa pamahalaan bilang mga leader. Yan. Kaya ngayon, 1 minute na lang. winding up po, hindi, gusto ko lang ulitin po, maraming larangan sa ang tawag yung pagsasakapangyarihan ng kababaihan. Pero ang isang particular na gustong diinan ng pag-develop nitong Kilos Lila ay talagang pasukin na talaga ang political empowerment, no? Voice, vote, platform, issues, pero hanggang candidacy, hanggang governance. Hindi ganun kadali. Pero from your perspective, Girlie, anong tingin mo? Tama pa rin sinasabing the personal is political. The political is also personal. Medyo maikli nga lang po yung slogan na yan. Pero ang ibig pong sabihin yan, gagap po ng mga kababaihan na ang kanyang pag-unlad ay sa pagsasakapangyarihan. At hindi po pwedeng basta sasabihin mo protektahan na lang ang aming na ipanalong mga karapatan. Kasi ang haba na nga po ng nilakbay natin. Ako nga po nagsimula mga 25, ganyan. Ngayon pa 73 na ako. Iba't ibang larangan pa rin po ang aking nakikita na hindi pa halos nararating yung agenda ng women's empowerment. Pero hindi rin naman po tayo nawawala ng pag-asa. Kasi
sa dami naman po ng atin ding naintindihan at naunawaan, may mga mamamaraan kung paano nga po tayo maipagwawagi ang ating inaasam-asam na kalayaan at kapangyarihan. Basta importante yan, ha? Yang kalayaan ay walang saysay kung walang kapangyarihan. Wow, maraming salamat. On that note, tayo po ay nagwa-wind up ng ating Ay, mag-sorry po tayo sa technical aspects Opo, po. nagtanong yung iba, sabi ni Met, iba, Ingay nung daw. in-interview namin si Met Met. at si Jessica, may nagsasalitang iba. Ay lalo na dun sa kay Angie, kasi nasa labas. Eh kasi nga po, Space po yun eh. kaya nga sinabi ko kay Girlie na dito sa equivalent ng studio, ang primary interview para may paliwanag ng mas malinaw. At yung iba parang pandagdag na lang, no? Kaya sa araw po ito, pangalawang araw lang ng buwan ng kababaihan, inuulit po natin hindi lang ang pagkilala sa mga problema at parang pagtutol sa mga problema, kundi higit pa ron gusto nating kilalanin ang kakayahan at karapatan at kapangyarihang nandiyan na rin in different ways sa ating sistema nga po ng appreciative inquiry, no? AI. AI. Hindi yan artificial Hindi sapat intelligence. yung critical inquiry. Tama lang mag-critical. Pero baka mamaya sa critical, ang tingin, ang pagbabago ay manggagaling sa taas at manggagaling sa labas. Walang manggagaling sa loob mismo ng mga inaapi at mga parang pinagsasamantalahan at para sa tingin ay mahihina. Gusto natin makitang sa loob ng problema, meron ring umuusbong at sumisibol na kakayahan. At yun na nga ang gustong palaganapin, Ng pasiglahin, kilos, lila. at diwa ng kilos nila. Hindi lang ho yan, iisang organisasyon, wala nang iba, kundi pero Marami bagong pa. inisyatibo na kaya minarapat natin po i-cover at i-feature sapagkat sabi ko nga magandang inisyatiba at catchy pati may sariling brand ng Yes. Women's Walk. Lila. Kilos Lila. Palagay ko at nagkataon kami nandun ni Girlie, mga kaibigan namin yung marami sa kanila. Maraming salamat po sa kanilang lahat at kami pinagbigyan na kahit madalian ay nagpa-interview ang ilan sa amin. Kaya muli, maraming salamat sa kanila at salamat sa ating faithful sponsors, Education Network, particular Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID, Lapis Sisyo Channel at nakalimutan ko kanina, Philippine Rural Reconstruction Movement. Ito po muli ang ang inyong co-host si Ed De La Torre at si Tita Girlie. at ang ating special techie na laging palagay ko baka sumasakit na ang ulo ko. Minsan marami tayong technical difficulties na nire-retoke niya. Maraming salamat kay Cass na batang-bata naming technical support dito sa Senior City Kwentuhan. Dito po tayo nagtatapos. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sana'y maging mapayapa at maligaya ang inyong weekend. Women's Month, remember, every day if you do lila, merong mangyayari. Okay? Thank you very much po. Bye-bye.